Nagpahatid na ako kay Roel matapos naming mag-usap at magpalipas ng oras sa Central Park. Nakita ni Auntie ang paghahatid sa akin ni Roel, kaya pagkapasok ko ng bahay, ay agad niya akong niratrat ng tanong. Boyfriend mo ba yun? Hindi. Kayo ba? Hindi ko nga boyfriend eh. Naliligaw sa'yo. Malay ko dun. Mahal ka ba nun? Sabi niya, pero hindi ako naniniwala. Mahal mo ba? Oo. At kung ano-ano pang mga controversial na tanong. Dumiretso na lang ako sa kwarto ko para iwasan ang tanong ni Auntie. Kinabukasan, Sabado na ngayon at ngayon ang libing ni Miguel, kaya maaga akong gumising at naghanda. Napagkasundoan kasi namin ni Cindy nang sabay kaming pupunta ron sa paglilibing kay Miguel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Miguel. Nung unti-unti nang ibinababa ang kabaong niya, ay doon lamang nagsingkin sa akin na talagang patay na siya. Na kailanman ay hindi na namin siya makakasama ni Cindy. Kailanman ay hindi na siya babalik. Rinig ko ang bawat paghikbi ni Cindy at ang paghahulhol ng pamilya ni Miguel. Nang tingnan kong muli ang kabaong ni Miguel, laking gulat ko nang makita ko si Agatha sa ibabaw nun. At dahil sa takot napaatras ako. Napangiwi pa yung naapakan ko dahil sa aking pag-atras. Nang muli akong tumingin sa kabaong ni Miguel, ay wala na roon si Agatha. Guni-guni ko lang siguro iyon. Nagangat ako ng tingin at dumapo ang mga mata sa isang babaeng nakaputi na nasa may puno, malayo sa libingan ni Miguel. Dahil doon ay bumilis ang tibok ng puso ko. Miss, yung panyo mo nahulog. Tingnan ko ang babaeng nakaturo at nakayuko sa panyo kong nasa damuhan. Yumuko ako at dinampot iyon nang biglang may tumulong kung ano sa panyo at sa kamay ko. Nilapit ko sa mukha ko para tingnan kung ano. Dugo. Nagangat ako ng tingin para tingnan ng babae at laking gulat ko nang makita ko siya sa kaanyuan ni Agatha. Hindi naman talaga sila kasama sa papatingin ko. Kaso naalala ko, may kasalanan rin pala sila. Sabi ni Agatha sa nakakatakot na boses dahilan para mapaatras ako at ma-out of balance. Sinalo ako ng mga taong nasa likuran ko, pero sa likuran nila ay kita ko pa rin si Agatha. The clock is ticking, my dear friend. Are you ready to save those who are in my death list? Nahabag ako sa sinabi ni Agatha. Sino ba ang susunod? Sino? Bigla akong naalala ang nakita ko sa may stockroom. Si Cindy. Si Cindy ang susunod. Kailangan kong ilayo si Cindy sa stockroom. Hindi siya pwedeng pumunta roon dahil kung hindi, mamamatay siya. Pero paano? Paano ko siya palalayuin doon? Eh hindi naman siya naniniwala sa akin. Kung hindi siya naniniwala sa nakikita ko si Agatha, paano ko siya kukumbinsihin na papatayin siya ni Agatha sa stockroom? Daw, kailangan kong mag-isip ng paraan. Rosie, okay ka lang? Tanong ni Cindy. Iha, are you alright? Nag-aalalang sabi naman ng mama ni Miguel na namumugto ang mga mata. Umikot ang paningin ko. Nahihilo na naman ako. Unti-unting nagdilim ang paningin ko. Nang muli akong magising ay si Cindy ang bumugat sa akin. Rosie, okay ka na ba? Tanong niya. Inilibot ko muna ang tingin ko sa paligid. Nasa loob ako ng kotse. Bukas ang pinto sa gilid ko kung saan nakatayo roon si Cindy. Anong nangyari? Tanong ko. Cindy, kumusta na siya? Hindi na nasagot ni Cindy ang tanong ko dahil boses na yun ang nanggaling sa likuran niya. Gising na po siya, tita, sabi ni Cindy. Siguro mamaya iyon ni Miguel. Nang tumingin sa akin si Cindy, hinimatay ka na naman. Nawalan ka ng malay sa libing ni Miguel. Nagalala kaming lahat sa iyo. Hinawakan ko ang aking noo. Masakit ba ang ulo mo? Tanong ni Cindy. Cindy, tawag ko. Mag-iingat ka, sabi ko. Mag-iingat saan? Hindi saan. Kung hindi, sino? Kanino? Rosie, ano bang pinagsasasabi mo? Tanong niya. Pumuntong hininga ako. Here it goes. Kanina nakita ko si Agatha. Binalaan niya ako. Kaya please Cindy, mag-iingat ka. At huwag na huwag kang pupunta sa stroke room. Kung maaari, dumiretso ka na lang sa bahay niyo pagkatapos ng klase natin. Rosie, ano bang nang hinawakan ko ang kamay niya? Cindy, maniwala ka sa akin. Pero Rosie, mahirap paniwalaan ang mga sinasabi mo. Pumikit ako. Masinigpitan ko ang pagkakahawa ko sa kanyang kamay. Alam ko. Hindi ko naman malayang umiiyak na pala ko. Shit naman kasi. Hindi ko alam kung sino ang nabibilang sa death list na sinasabi ni Agatha. Ayokong may sumunod pa. Ayoko. Tahimik lang ako nakikinig kay Mamat habang ine-explain niya ang problem na siya na ang rin ang nakapag-solve. Tumingin ako sa bakanting upuan sa tabi ko. Nasaan na kaya ang moko na yun? 3 araw nang hindi pumapasok. Ayun na. Nahihiya naman akong itinanong kay Principal Francis kung nasaan si Ruel dahil baka kung ano pa ang sabihin niya.
Hindi ko rin ma-text si Rowel dahil sa tuwing pipindutin ko na ang send button, agad ko rin itong kinakancel. Kahit gusto kong itanong sa mga kaibigan niya kung bakit si absent, ay hindi ko rin magawa dahil hindi naman ako ganun ka-close sa kanila. Bukod kay Rowel, iniisip ko rin si Cindy at kung paano ko siya liligtas mula kay Agatha. Ang tanging paraan na lang naisip ko ay palagi siyang bantayan. Lagi ko siyang inihahatid sa parking lot para makasiguro akong diretso na siya ng pauwi at hindi na dumadaan sa kung saan-saan, lalo na sa stockroom. Ang dami kong iniisip, ang dami kong problema. Normal pa ba ito sa isang grade 12 student na ang dapat na iniintindi ay ang grades niya? Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang nag-bell na pala. Kung hindi pa ako tinapik ni Cindy, hindi na ako babalik sa tamang wisyo. Rosie, tulala ka pa dyan. Lika na, gutom na ako, sabi niya. Tumayo ako at kinuha ang wallet ko sa bag. Habang naglalakad kami ni Cindy, biglang sumulpot si Jem. Sa cafeteria ba ang punta niyo? Pwedeng sumabay? Tanong niya. Hanggang ngayon ay hindi ko masabi kay Jem na tigilan na niya ang panliligaw niya sa akin. Hindi ko alam kung umurong ba ang dila ko o naghahanap lang ako ng tamang check. Wala naman akong nakitang masama doon kaya sige, sagot ni Cindy. Naglakad uli kami. Malapit na kami sa cafeteria nang biglang magsalita si Jem. Rosie, bakit ang tahimik mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Magsasalita na sana ako nang biglang sumingit sa usapan si Cindy. Hay nako Jem, pagsabihan mo nga yang si Rosie. I'm sure kaya yung tahimik ay dahil naaalala naman niya na nakita niya si Agatha doon sa libing ni Miguel, sabi ni Cindy. Pinalingan ko si Cindy ng tingin. Nagkibit balikat lang siya at naglakad papasok ng cafeteria. Nang muli akong tumingin kay JM, ay napansin kong namumutla ito. JM, ayos ka lang. Oo naman, ikaw ang dapat kong tanongin niyan, sabi niya sabay lunok ng laway. Okay lang ako, tara. Aya ko sa kanya papasok ng cafeteria. Pagpasok namin sa cafeteria ay hinanap namin kung nasaan si Cindy at nung makita namin siya ay agad namin tinungo ang pwestong napili niya para sa aming talo. Nasaan na kaya si Rowel? Hindi ko na nakikita yun. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang magsalita si Cindy. Natigilan tuloy ako sa pagkain at nagangat ng tingin. Sinulyapan ako ni JM at nakita ko na namumutla na naman siya. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon at muli kong tinignan si Cindy. Ewan ko. Baka kaya hindi mo tanungin ang kaibigan niya. Tanong ko. Aaminin ko. Sinabi ko yan dahil nagbabaka sakali akong itatanong ni Cindy sa mga kaibigan ni Rowel kung nasaan ito. Na, hindi ko naman sila kaklose, sabi niya. Para akong nalugi nung sabihin yun ni Cindy. Hay, nagpatuloy lang ulit kami sa pagkain. Napuputol ang pagkain namin sa tuwing pagkukwento si Cindy o kaya naman ay si JM. Hindi ako nagkwento dahil wala naman akong kwento at hindi ako pala kwento. Di tulad ng dalawang ito. Pare, napatigil ako sa pagtawa dahil sa sigaw na yun. Nilingon ko ang table sa likuran ko at nakita ko sa table na yun ang mga katropa ni Rowel. Si Rowel, natagpuan sa isang abandonadong warehouse malapit sa school natin. Umalingaw ang boses ng katropa ni Rowel sa buong cafeteria. Nanlaki ang mga mata ko at bigla akong napatayo dahil sa aking narinig. Anong nangyari kay Rowel? Tanong ko. Hindi agad na nakasagot ang katropa ni Rowel marahil dahil nagulat sila sa inasal ko. Ano sabi ang nangyari kay Rowel? Sigaw ko. Nagulat silang dalawa sa biglaan kong pagsigaw. Rosie, why are you acting that way? Bakit ba sobrang concerned ka sa kanya? Tanong ni Jem at hinablot pa ang kamay ko. Tumingin ako kay Cindy na kasalukuyang nanlalaki ang mga mata at nakaawang bibig. Puro pasa at dugo ang kanyang katawan nang makita siya. Dinala siya ni Principal Francis sa ospital. 3 araw na pala siyang hindi umuwi sa kanila. Sagot ng katropa ni Rowel. Para akong binagsaka ng langit at lupa. Pakiramdam ko ay kinuha ang puso ko habang humihinga pa ako. Hindi kaya si Rowel yung tinutukoy ni Agatha doon sa libing ni Miguel. I can't afford to lose Rowel. I love him so much. Mabuti nilang talaga at mayroong gate pass itong mga katropa ni Rowel kaya nakalagpas kami sa gate ng school nang walang kahirap-hirap. Pagkarating namin sa warehouse na sinasabi ng katropa ni Rowel ay wala na akong naabutan kung hindi ang isang silya na may katabing mesa na puno ng kung ano-anong gamit ng karpentero. Kinilabutan ako. Napansin ko rin ang silya na may bahid na dugo, pati ang sahig na kinilalagyan nito. Mas lalo akong kinilabutan. Lumingon ako at nakita ko si JM sa likuran ko. Sumama pala ito. Asan si Cindy? Nakita ko si JM na namumutla, pero bakas pa rin sa mukha niya ang galit. Ibinaling ko ang aking tingin dun sa katropa ni Rowel na may kausap sa kanyang cellphone. Malakas ang kutob ko na tungkol kay Rowel ang pinag-uusapan nila, kahit na hindi ko yun naririnig. Nasaan si Rowel? Tanong ko nang ibaba niya ang kanyang cellphone. Nasa ospital na siya. Saang ospital? Tanong ko.
Hinawakan ni JM ang braso ko. Bakit concerned ka sa kanya, Rosie? Tanong niya kasabay ang pagbato niya sa akin ng matatalim na titig. Kaibigan ko siya, JM. Natural lang na mag-alala ko sa kanya. Sagot ko. Kaibigan lang ba talaga, Rosie? Napalunok ako sa tanong niya. Hindi ito ang tamang panahon para sabihin kay JM na mahal ko si Rowell. Na kaya ganito na lang ang pag-aalala ko para kay Rowell ay dahil mahal ko ito. Oo, kaibigan ko lang siya. Sabi ko, nakita ko agad ang pag-iba ng expression niya. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking braso. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Sa may St. Peter's Hospital daw. Malapit lang ang hospital na yun. Tumingin ako sa relo ko. Mayroon pa akong 30 minutes na natitira bago ang susunod na klase namin. Mahigit 5 minuto ang biyahe papunta roon kapag may sarili kang sasakyan. Kung maglalakad ka naman, 15 minutes bago ka makarating doon. Wala akong masasakyan. Matatagalan akong lalakarin ko iyon. Kaya agad akong tumakbo. Nagulat si JM at yung katropa ni Rowell sa ginawa ko. Rosie, rinig kong sigaw ni JM. Hindi na ako nag-abalang lingunin siya. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa makarating ako sa St. Peter's Hospital. Hingal na hingal akong nagtanong sa receptionist kung may pasyente silang nagngangalang Rowell Atienza at meron nga raw. Nagtungo ako sa lobby ng hospital kung saan nakita ko raw si Principal Francis na naka-uniforme pahabang pakaupo at nakahalukip-kip. Katabi niya ang isang babae na pamilyar sa akin. Tama, naalala ko niya. Siya yung mama ni Rowell. Siya yung nandun sa picture na nakita ko sa bahay ni Rowell nang minsan nagpunta ko roon dahil may sakit ito. Nag-aalinlangan akong lumapit sa kanila. Malamang ko question ni Sir Francis ang presensya ko rito gayong may klase pa ako. Kayo po ba ang mga magulang ng pasyente? Tanong ng doktor. Tumayo si Principal Francis at ang mama ni Rowell kaya agad akong nagtago sa may pader para hindi nila ako mapansin at makita. Opo, kami nga po. Sagot ni Principal Francis. Nasa room 305 po ang anak ninyo. Nagpapahinga. Ewan ko ba, pero kinabahan ako nang sabihin ng doktor na nagpapahinga si Rowell. Para kasing double meaning. Baka ngayon ang ibig sabihin ng doktor. Agad akong tumakbo patungo sa room 305 para tingnan si Rowell. Pagkarating ko roon, ay para akong pinagbagsakan ng langit at lupa.